Magandang araw po mga kaluds at welcome back po sa channel. So, it's nice to be back na naman. So, ngayon po mga kaluds, uusapan natin ang iba't ibang klaseng solar power na pwedeng gamitin sa bahay. So, yung previous na ginamit natin, yun po ang tinatawag na solar micro inverter. Umaasa po yun sa 220 volts na utility grid. Kaya kung madalas po ang brownout nyo po sa bahay, hindi po kayo pwedeng gumamit ng micro inverter. Kasi kailangan po yun ng 220 volts. Pero itong bago natin, naka-solar power inverter. Ang kagandahan dito mga lods, naka-budget meal pa rin. Naghahanap po tayo ng mga mura at matibay na solar power inverter. Ang kagandahan po dito mga lods, ito pong klaseng solar panel, solar power inverter natin ay kayang paganahin ang ref, TV at saka electric fan. Saka bonus na po yung mga ilaw natin. So ang gamit dito po mga lods ay naka 12 volts sa battery. Kaya titingnan natin mga lods kung ano bang klaseng power inverter ang gagamitin natin ngayon. So mga lods, ito na po ang sabi natin na power inverter na naka budget meal pa rin. So, bago po natin ito bubuksan, ang power inverter natin na bagong pang budget meal natin. So, titingnan muna natin ang mga description po ditong nakalagay. So, para ma-impress ko naman po kayo sa mga kaludi natin na ang bili ko po dito sa power inverter ay naka 3,800 lang mga lods. Pero sa 3,800, swak na swak po ito gamitin sa bahay. Kasi nga, sabi natin, kaya dito ang refrigerator, kaya ang TV, electric fan, at saka basic yung mga ilaw, bonus na yun ang mga ilaw. Tapos, kung pwede mo itong gamitin sa aircon, pwedeng gamitin pero naka 1/2 horsepower lang. Kapag 3/4 pataas, hindi na po yun kaya dito sa power inverter. Tapos, ano ang meron dito sa power inverter mga lods? So, ang power inverter, titingnan muna natin ang mga description kasi importante yung mga background niya mga lods. So dito po sa baba, dito na tayo sa baba, mayroon pong nakalagay na LIT. Ito po ay Low Interference Technology. So ang ibig po sabihin dito mga lods is reduce electromagnetic noise. Kung sakaling may FA, may TV, saka medyo may pumapasok po doon sa electromagnetic field ba, ito mayroong proteksyon. Yun ang kagandahan kasi mayroon siyang LIT. Tapos may nakalagay na compact design. Ang compact design dito mga lods ay naka-multifunction. Na naka-small, naka-maliit lang pero malaki po ang pwede niyang gawin. Kaya halos nakalagay sa compact design na maliit lang pero may kaya po siyang gawin. Lalo na sa bahay natin. Tapos ang nakalagay pa dito, soft start. Ito yung na-surprise po ako nakita dito na mayroong soft start sa dito. Kasi ang SAM doon, wala namang nakalagay na soft start mga lods. Pero ito, mayroon. So alam nyo na, kapag mayroon pong soft start, nakaka-reduce po yun sa initial inrush current at saka torque po sa motor na pag i-start natin sa motor. Malaking tulong ang ganitong mayroong soft start. Kaya ibig sabihin mga lods, hindi po ito madaling masira. Tapos, nakalagay dito mga lods, quality assurance 100%. Ibig sabihin dito, hindi ito madaling masira mga lods. Tapos may nakalagay pa dito na turbo cooling. Ang turbo cooling, kapag mataas na po ang gamit mo sa power inverter, kapag nasa 200 to 300, umiikot po ang blower nito. Pero pag umabot ka sa 500, lalo pong lalakas ang turbo. Kaya yung tinatawag na turbo cooling kasi lalo siyang lalakas para lumamig po sa loob. So mayroon po tayong mga sikreto dito na para lalo pong matagal masira ang ganitong power inverter. Sa ngayon, ito lang sa muna. Tapos ang power inverter ay mayroong protection sa short circuit protection. Pag nagka-short circuit sa output, mayroong protection. Tapos high temperature protection. Ito importante mga lods. Kapag taas na po ang gamit mo sa power inverter, normal talagang uminit po ang isang power inverter. So, possible, para hindi po siya madaling uminit, ito, lalagyan din natin ng blower fan kung tataas na po ang gamit mo. Tapos, naka low voltage and high voltage protection.
Ang ibig niyang sabihin dito mga lod, yung sa battery. Tapos, meron siyang overload protection. In case po na maglagpas ka sa gamit sa output sa 220 na wattage. Tapos, ito ang pinagtataka ko. Meron pala siyang storm surge protection. Kapareho po ito sa SPD mga lods na meron pala dito sa loob. Tapos, ano pa ba ang nasa likod? Sabi pa natin dito mga lods, meron siyang audio alarm of low battery and level prior to auto shutdown. Normal, kapag pong nagkaroon po ng problema dito, nagka-automatic shutdown po ito. So, kailangan mo siyang i-start muli. Meron siyang safety shutdown if over temperature or overload condition. Short circuit protection, output efficiency, conversion rate. Bubuksan na natin mga lods kung ano ang klase ang solar power inverter natin. Ayan. So, meron po siyang manual. Ang manual, kayo na po magbasa kasi ang kagandahan po dito sa gamit natin na power inverter, just plug and play ka na lang dito mga lods. Wala ka nang isi-setting dito sa ganitong klase na power inverter. Tapos, labas natin. Ang brand po niya ay Jianshin po ang brand. Tapos, ang mga nasa loob, ito ang cable wire. Ang cable wire, na-surprise po ako. Number 4 po ang pinadala. Talagang tamang-tama po ang para dito sa 3,000 watts na power inverter. Ano pa? At meron pong lalagyan sa battery. So, wala na. Wala na ang laman sa loob. Tapos, dito po, isa-isahin muna natin para makita nyo. So, ang Jianshin natin na brand sa DC input mga lods ay pwede siya sa 12 volts, 24 volts hanggang 72 volts. Ang gamit natin, kasi nga pang budget meal ang design natin para makahabol yung mga katamtama na budget, 12 volts po ang gamit natin. Pero kung may budget po kayo, mas maganda po ang naka 24 at pataas pa. Pero dalawang battery po ang kailangan mo. Pero dahil 12 volts ang gamit natin, so kahit isang battery lang, pwede na. Tapos, nakalagay, dapat naka-pure output, pure sine waveform. Sa mga kaluts natin na mga baguhan, wag po kayong bibili ng modified. Madali pong masira ang mga modified at saka hindi naka-pure sine wave. Ito, naka-pure sine wave po talaga. Tapos, meron pong nakalagay na continuous output power na 1,300 watts. Ito po ang true rated power na pwede mong gamitin. So ngayon Buddy-Ploy, ano palang ibig sabihin dyan sa 3,000 watts pala? Magkaiba ba dito sa 1,300 watts? So ito po ang mangyayari mga lods. Ang 1,300 watts, yun ang true power na pwede mong gamitin. Yan pong 3,000, yan po ang surge power kung gagamitin mo sa inductive load o yung tinasabi natin na mga aircon, washing machine o kaya yung refrigerator. Kasi po ang mga inductive na mga motor po mga loads na gamit, yung inductive load, naka 2 to 3 times po ang starting power na papalo doon sa dito po sa appliances. Kaya ito, kailangang may limit ka na huwag kang maglagpas sa 3,000. Ang ibig kong sabihin, para mas lalo yung masundan, ilalagay ko na lang dito mga lods. Sabihin natin na gumamit ka ng 1/2 na air condition. Ang air condition, papalo yan sa 300 to 400. Sabihin na lang natin, 1/2 HP ang gamit natin. HP na aircon. Ipagpalagay natin, papalo na sa 400. Sa 400 po mga lods, kapag isaksak mo siya dito, ang 400 po, yung sinasabi nating surge power, magmumultiply yan sa 2 to 3 times. So 3 times na lang ilagay natin. So sa 400 na, sa HP na aircon, papalo yan sa 1,200 watts po ang starting power dyan. Pero pagdating po sa 3 seconds po, 1, 2, 3, bababa yan kaagad doon sa 400 watts. Yun ang ibig sabihin doon sa surge power mga lods. Kaya sa surge power, napaka-importante na huwag kang maglagpas dito. Although may protection yan sa overload na gamit, pero huwag mong abusuhin. Kasi pwede pong masira sa loob ang mga MOSFET pag minsan na hindi niya makayanan. Kaya
Yun ang isang advantage. So, ang gamit 400 sa starting power, aabot yan sa 1,200 watts. Kaya pasok po ito gamitin sa mga aircon. Mas maganda kung naka-inverter ang aircon po mga lods. Pero ito, kaya pa rin kung gagamitin mo na kahit hindi po naka-inverter type ang isang aircon. So, next naman natin. Pero ito pa, ihabol natin. Ano yung kaibahan doon sa resistive load? Sa resistive load, sabihin natin, gumagamit ka ng rice cooker. Sa rice cooker, kapag gumamit ka ng 500 watts, pag isaksak mo dito sa power inverter natin, talagang wala yung surge power mga loads, ang mga resistive load. Kaya papalo kagad na lang yan sa 500 watts. No problem sa mga resistive load, sa mga PC computer, heater. Wala pong surge power doon mga loads. Doon lang sa mga inductive load na mga motor na gamit natin. So yun ang pinagbabantayan mo pag gumamit ka na ng motor. So sa resistive, no problem. Basta wag kang maglagpas sa gamit sa 1,300 watts po ang nakalagay. So ang next natin, dito na tayo sa frequency. Sa frequency, kapag bumili po kayo ng power inverter, siguraduhin niyo po mga loads na naka 60 Hz po talaga ang gamit. Wag kang bumili ng 50 Hz. Kapag gumamit ka ng 50 Hz at ginamit mo sa refrigerator o kaya sa mga aircon na hindi naman 50 Hz, 60 Hz, masisira po mga lods ang appliances mo. Kasi mahina po ang ikot ng motor. Kapag naka 50 Hz, iinit po ang appliances mo na may motor kung naka 50 Hz ang gamit mo. Kaya dapat, pag bumili ka, naka 60 Hz po ang gamit. Tapos, ang gamit natin is naka 220 tayo. Pero kung gusto mong mag 110, meron po siyang available na 110 volts dito mga lods. Tapos, ito sabi natin just plug and play. Wala ho kayong ibang setting na gagawin. Ito yung input na positive, negative by blower fan para lumamig sa loob. Tapos sa tagiliran, ito yung output na 220. Dito mo isaksak ang 220 para sa appliances. Ito ang DC indicator voltage sa battery. Tapos, meron pong nakalagay na red at saka green. Kapag naka-normal po ito, naka-green. Kapag nagka-problema po, nagka-pula ang port o yung sinasabi natin mga protection, nag-overload sa gamit. Wala kang gagawin, kailangan mong i-reset ito at ibalik mga loads. Yun ang paraan kapag nagka-overload o nag-fault siya dito. So, ang gamit natin, yung sinasabi natin, ilalagay ko na lang ang basic dito mga loads na connection. Sabihin natin, ito yung power inverter natin. So sa mga baguhan na hindi pa nakakalam, ang power inverter ay gumagamit po ng battery. So dito po nakalagay ang 12 volts. Yan po dito, 12 volts, positive, negative. Dito naman, lalabas po dyan ang 220 volts. Dito naman po mga loads, ang 220. So, ang gagawin mo, itong battery, dito po nakalagay ang battery. So, mayroon po yan polarity. Titingnan mo maigi. So, nakaganyan po yan. Kung positive dito, ang battery dito, positive. Negative dyan, negative rin dito. Ito po ang battery. Pag nasupplyan po yan sa 12 volts, lalabas dyan dito mga lods, ang 220. So, ang power inverter na sinabi natin, wala tayong gagawin dito kasi susubukan natin itong patakbuhin. Kung totoo ba yung sinasabi natin na kaya niya ang... So, ang gagawin natin, maglalagay po tayo dito ng extension na outlet. So, dito nakatap ang rep natin. Dito rin nakatap ang TV. At dito rin nakatap ang electric pan natin, mga lods. Ang ilaw, bonus na po yung ilaw. Kayang-kaya ang ilaw kasi mababa lang ang wattage sa ilaw niya, mga lods. Ito na po, actual na po tayo ngayon sa paggamit natin. Yung sinasabi natin yung para sa TV, rep, at saka sa electric fan. So, ang gamit natin na battery ngayon, ito tinanggal ko muna, pang demo natin. Ito po ang gamit ko na battery, Green Energy. Naka 100 AH po ang gamit. So, maganda po ang Green Energy na LiPo4 kasi makunat po talaga. So, lampas na ng 1 year gamit natin mga lods. Pero, ganun pa rin, makunat pa rin ang LiPo4 na battery. So makita nyo dito po ang mga plug, naglalagay pa ako ng extension. So dito po sa unang ating extension, nilagyan ko po ang para sa TV. Yan. Tapos yung pangalawang extension natin,
Ito yung para sa electric fan. Tapos ang pangatlo, ito, naglalagay na ako ng extension kasi malayo. Yan po ang para sa grip. Para sabay natin gamitin itong tatlo. Tapos, so paano siya i-connect? So ang pagko-connection po dito mga lods, napakadali lang i-connect. So, yung wire na ipinadala nila, ito po, na naka number 4 ang size sa wire. So ang gagawin natin dito, uunahin muna nating ilagay ito sa power inverter. Huwag muna sa battery, huwag kang mag-direct sa battery. Doon ka muna sa power inverter. Tapos ang power inverter, nakalagay po dito ang positive, negative. Ito yung input mga lods. Dito natin ilalagay ang wire natin. Susundin mo lang ang kulay. Positive itong pula, negative itong black. So itatapping natin. Tapos ilalagay na lang natin dyan. Pero wag i-direct. Baka magka-circuit yung dalawang linya. Ilalagay natin itong karton niya dito mga lods. Tapos iganyan natin. Yan. So, i-connect natin ang wire. Positive. Yan. So, itatapping natin siya sa battery. Susundin mo lang sa battery na kulay pula yung positive. Ito. Positive. So, baliktarin natin kasi nandun sa harapan ang linya sa 220 natin. Ito po ang 220 natin sa output. Diyan natin lagay. Tapos itong wire, i-connect natin ito sa kabila. So, luwagan mo natin. Okay, yan. So, sa positive na tayo mga lods. Connection dito sa positive. Pero ito po mga lods, mayroon po itong inless current. So, kailangan gagamit tayo ng resistor, yung sabi natin. So meron po ako itong resistor na 10 ohms, naka 100 watts po ang gamit. Ito, importante po ito kasi sa inless current. So kung i-direct natin ito, mag-spark po ito. So para hindi siya mag-spark, gagamitan natin po ng resistor. So ang gagawin natin, ilalagay natin gano'n ito. Yan. Ito na lang, dito ko isaksak yung mga load. Tapos ito i-compute muna natin siya dito. Yan. So ang purpose dito, kailangan bibilang tayo ng 10 seconds. So pagdating po sa 10 seconds, pwede na natin siyang ilagay. Kasi po ito, may inrush current. Ito po matatamaan sa inrush current. So importante po na meron pong ganito. Nung una, hindi natin alam, basta na lang tayo nagkukunik. So dapat po, meron tayong protection sa inrush current. So kapag nagtatanggal po kayo ng battery at ibalik nyo, kailangan meron po kayong ganito. So ito, 10 seconds na, ibalik na natin. So pwede na itong ilagay. So hindi na ito basta mag-spark mga lods. Yan, walang spark. Okay, so ayan po mga lods. So ang gagawin natin, is-switch on na natin ito para mag-energize. So ang indicator dito makikita. So switch on natin. So ayan po, ang battery nasa 13.3 ang battery natin mga lods. Pero may tester ako dito para double check na rin natin. Gagamit tayo ng multi-tester kung ang voltahe. So ang voltage ay 13.1. So yan po ang nakalagay po dito sa atin, nasa 13.1. So gagawin natin, mga lods, maglalagay tayo ng plug-in type. So, medyo itaas pa natin kunti. Yan. So, ito po, importante, meron tayong ganito na plug-in type. Para makita natin kung ilan ang voltahe at ilan rin ang frequency. Tama bang naka 60 Hz po ito? Tapos, makikita rin natin dito, at the same time, ang wattage na gagamitin. Itong klase na plug-in natin mga lods, wala ka nang gagawing setting. Depende kung gusto mong i-setting. Pero ito, pwede mo nang plug and play ka na lang, pwede rin kung gusto, huwag mo lang i-setting. So isasaksak na natin. So naka-tripong po ito. So tamang-tama, naka-tripong naman. Okay, tapos ang kagandahan dito sa plug-in natin mga lods, meron po siyang backlight. O pwede mo siyang i-on at i-off. Yan, naka-off at pwede mong i-on. Yan. Tapos para makita natin ang voltahe. Hindi ko alam kung makita ba sa camera. So, titingnan na lang natin dito. So, post button muna ako dito. So, ayan po, makita. Hindi ko alam kung makita ba ito kasi yung camera. Nasa 223.9 ang voltahe sa power inverter. Tapos, nakalagay 60 Hz po, mga lods.
Tapos, power. Sa power, wala pa naman tayong ginamit dito sa power. Ito yung power. Wala pang ginamit. So, 0 pang nakalagay. So, gagawin ko, isitin ko na lang siya dito sa power natin. Yan, naka-watts. So, ang una natin gagamitin mga lods, siyempre, hindi naman natin masabay ang isaksak dito. So, gagamit tayo ng extension wire na purgang. Ito, extension na outlet. 4, para magamit natin yung 3 na sakit. Okay? Okay, ganyan. So, ang gagawin natin, unahin natin ang TV. So, ito po ang saksakan sa TV. So, isasaksak natin ang TV. Paganahin natin yung TV. Saksak ko dito. Tapos, isi-switch on ko dito ang TV. Meron control, mga lods. So, naka-reading siya sa 22 o 14 watts. So, switch on ko TV. So, yan po, mga lods. Ang TV. Ang TV, gumagamit po ng... So, tatanggalin ko na lang itong camera, mga lods, para makita natin maayos, mga lods. Yan, makita ang TV. Oh. Ang gamit natin, itong power inverter. Ang wattage na gamit is 72.1 watts ang gamit sa TV. Yan, makita. Next natin, yung electric fan. Isaksak natin ang electric fan. Ito, saksak natin. Napasa 70 watts pang gamit electric fan. Yang electric fan. O yan mga lods. Oh. Oh. Walang ugong yan kasi 60 Hz po gamit natin. At naka pure sine wave. Umuugong yan kapag 50 Hz lang. Tapos hindi naka pure sine wave ang gamit. So all in all po, ang gamit natin ay nasa 124 watts ang gamit. Wala pang rep na ang ginamit dyan. Tapos ang battery natin nakalagay is 13.1. Next natin yung sa refrigerator na. Sabay na natin. 124 ang gamit. Ito po ang sa rep. Uy, hindi maabot. Dito ko na ilagay. Saksak natin. Okay. Plug-in type natin. Kusa ring namamatay after 1 minute yung light indicator. Tapos kung gusto natin i-switch on, pwede natin ibalik. Yan. So, gumagana na po ang rep natin mga lods. Tingnan nyo ang watts natin tumaas. Nasa 177 na po o 78 ang gamit. Ibig sabihin dito mga lods, gumagana na po ang rep natin na inverter ang gamit. Oh, yan. So ito, nagpapangsyon na ito mga lods. Kasi ang mga inverter type na refrigerator, dahan-dahan pong mag-i-start. Tapos yung TV, electric fan, ang voltage natin sa battery nasa 13 volts. Ito, umabot na siguro tayo nga 5 minutes ang gamit. Kasi hinintay natin na tumakbo ang refrigerator natin. So bubuksan ko na lang para makita natin ang rep natin mga lods. Yan. Oh. Okay. So, ang gamit natin, 153. Kayang-kaya sa LiPo4 battery, mga lods, 13 volts. Tapos, TV natin, electric fan. So, yan. 155. So, yun ang kagandahan sa mga refrigerator dyan po, mga inverter ang gamit. So, ito mga lods, ipahabol natin. Kung gusto nyong mataas na power inverter na ganito, meron pong 5 kilowatt, 8 kilowatt hanggang 10 kilowatt kung gusto nyo pong gumamit ng mataas. Kung gusto nyo magamit sa buong bahay o magamit kayo ng mga aircon, may heater ba kayo, mas maganda yung 8 kilowatt to 10 kilowatt na ganito na, kasi ang brand, ganun pa rin mga lod, naka-Jinsion ang brand. Ayan, nakita nyo naman, stable po tayo. Nasa 13 volts po ang battery pa natin. Ang gamit natin is nasa 157 watts. So, isipin nyo, ang green
energy na 100 AH ay katumbas po ito sa 1,000 watts na pwedeng gamitin mo mga lods. Kasi nga 80% lang ang pwede mong gamitin. So, isipin mo, kung ganito na load lang ang gamit mo na 167, i-divide mo yun sa 1,000 watts na gamit. Possible, ipagpalagay natin na 200 ito, kahit 5 oras, kayang-kayang patakbuhin sabay ang TV, electric fan, at saka yung ref natin. Tapos, ang load, tumaas na po ang load, nasa 179. So, bago. Kasi naka-inverter naman ang ref natin na gamit dyan mga loads. Yan. Tapos, ang battery natin naka-stable lang sa 13 volts. So, yun ang malaking battery. Dapat naka-live PO4 ang battery mo. Pag-ipunan nyo na lang po ang live PO4 battery kasi malapit na yung price doon sa gel type. So, ang gel type hindi ganun ka kitid o katipid po sa battery ang mga gel type. Mas maganda po talaga mag live PO4 na battery. So sa mga kalods natin, kung gusto nyong bumili ng battery, recommended natin ang Green Energy. Napakaganda po mga lods. Sulit na sulit po ang Green Energy. So makita naman. So habang nagsasalita tayo, naka-stable lang sa 13 volts ang battery. Tapos tingnan mo ang gamit na natin. Nasa 189 watts na po ang gamit natin. Yan mga lods. Oh. Tapos stable ang electric fan at saka yung TV. So ito sinusubukan natin ng kunting katagalan. Kung kaya ba talaga dito sa power inverter natin. Yung TV, electric fan. So stable po. Nasa 13 volts pa rin ang battery natin. So habang nagsasalita pa ako dito. So kasali yun sa experiment natin. Kung gaano ba kaganda itong nagamit natin na power inverter na Jimson Ambran. 3,000 watts ang source power at ang pure power na magamit mo, peak power, is 1,300 watts. So, ang nakalagay lang dito mga lods, 190 watts. Kaya mga lods. Kasi 1,300 watts po ang kakayanin dito. Tapos, ang battery natin, grabe, ang battery natin mga lods, nasa 13 volts pa rin. Parang walang bumaba ang battery natin. Take note, ang battery natin, tinanggal ko lang doon sa solar na ginamit ko ngayon. For demo purpose natin mga lods. Hindi ako naka-solar ngayon kasi tinanggal ko ang battery ko na 100 AH. Ginamit ko muna dito sa pandemo natin sa bagong power inverter na Jinson 3,000 watts. Ang gamit ngayon is nasa 188 watts. So kung titingnan nyo mga lods, habang nagsasalita ako, sinusubukan natin kung gaano ka kunat ang battery dito na Green Energy. Tapos yung battery hindi pa siya bumaba. Nandoon pa rin ang electric fan at saka yung TV natin at ang ref natin yan. Malamig yan. Lalapitan ko, pakita ko sa inyo yung ref natin doon. So ito po ang ref namin mga lods. Oh. Yan. Umuusok yan mga lods sa lamig. Okay. Tapos, yung sabi ko, idagdag pa natin yung bonus sa ilaw. Ito, naka 5 watts lang. Dagdag pa natin yung extension. Oh, yan mga lods. Ang gamit na natin ay 179, 180 watts. Ang gamit, ang battery, ganun pa rin. Nasa 13 volts pa rin mga lods. Ayaw yata niyang bumaba. Yan ang electric fan. Yun ang TV na gamit natin. Mga lods, 13 volts pa rin ang battery. Isipin nyo, wala yan nakatap sa solar panel mga lods. Yung battery lang. Kaya sa part 2 natin mga lods, stay tuned pa kayo dito sa kuha natin. Sa bagong power inverter. Idadagdag ko po yun sa solar setup natin. Kung gaano kaganda gamitin. At saka, meron po tayong mga idadagdag na bago para sa mga kabaguan na gustong mag-DIY dito sa solar budget meal natin. So, sasabihin na lang natin dito sa video ko dito para malaman ng mga kalus natin kung gusto nyo bumili po. Ito, na power inverter, bili ko is 3,800 pesos po bili ko.
kung titingin po kayo sa ibang seller, papalo yan sa 5,000 mga lods. Ito, matagal kong hanap po talaga. So nakita ko, naka 4.9 naman ang comment doon. So, wala naman hindi na may side effect o may damage. Okay talaga. Tapos ito namang plug-in natin. Importante po ito kasi para malaman mo kung gusto mong ganito na setup. Tapos pakita ko sa inyo, ayan po. 125 na ang gamit natin. Tapos ang battery, naka 13 volts pa rin. Ito, price dito, nasa 300 plus po. Lahat po dito gamit ko, ilalagay ko na lang sa description, sa baba po mga lods. Tapos ito, napakasulit po sa Green Energy na 100 AH po, ayan. 100 AH po gamit natin. Ito, magdadalawang taon na po ang gamit ko sa Green Energy. Walang pagbabago yan mga lods, makunat yan. So tested naman, makikita nyo. 13 volts pa rin habang nagsasalita po ako dito. Walang cut off po yan. Tumatak po yung electric pa natin, yung TV. At ang watts na gamit natin, 194 na po ang gamit natin. So yan, bonus na lang po yung bulb yung nakalagay. Tapos ang battery, 13 volts pa rin mga lods. O ayan mga lods. Laking tipid po ito mga lods kung ito po ang gagamitin mo. Tingnan mo mga lods, gaano kaganda. So hiramin ko na lang dito sa power inverter. So ito malamig. Maganda ito talaga mga lods. So malamig pa rin oh. Sulit na sulit ito mga lods. O yan. Gamit natin ay 192 watts na. Tapos battery, wala pa rin magbabago. 13 volts pa rin. So balik. So ito mga lods, kasama ito sa demo natin. Kung gaano ba katagal o kaganda ang ganitong klase ng mga battery at power inverter. So iyan po ang electric fan. Iyan po ang TV natin. Oh. Hindi pa rin siya bumababa. Nasa 13 volts pa rin. Ang gamit natin ay 193 watts ang gamit. So, buto ko na lang dito muna para makita nyo. Yan ang kilowatt ang nagamit. Kilowatt hour. Tapos, ito po ang voltahe. 227 naka 60 Hz. Tapos, buto pa natin. So, ito naman po ang amperahe. 1 ampere po ang gamit niya. Tapos, power factor, 0.80 ang power factor yan mga lods. Pundutin pa natin. Ito, balik-balik na lang pag pundutin mo. Ito naman ang low. Nakareading ang pinakamababa na nakuha sa wattage. Ilalagay niya dito. So, yung sa starting power po ito mga lods. Tapos, ito naman ang high starting power. Umabot sa 240. Kasali na ito nung nag-start ang refrigerator natin na inverter type. I-register na dito yung pinakataas at pinakamababa. So yung starting power po, 243 naka-reading. So kung mayroon pang tataas na gagamitin mong appliances, magre-reflect po siya dito. Pero ito yung sa starting power po, ilalagay niya. Yun lang ang purpose. Push button pa. So ito naman ang nakalagay ito po sa plug-in type, ang maximum na kaya is 3,680 po nakalagay. Yan. So ito po ang gamit natin ngayon. Nasa 192 watts pa ang gamit natin. Oh. Ang battery, yan po mga lods. Parang ayaw niyang bumaba. 13 volts pa rin ang battery. Estimate ko ngayon para nasa 8 minutes na po gamit natin. Tingnan yung rep. Tapos yung TV natin. Oh. So ito mga lods, hindi ko habang nagsasalita po ako dito, kasali po ito sa pagsubok sa power inverter at sa battery. Kung gaano ba kakunat ang itong dalawa na gamit o maganda. So balik natin, 190 watts lang ang gamit. 13 volts pa rin ang battery. So hiramin ko muna ang power inverter natin. So napansin ko, gumagana yung blower sa likod. So, titingnan natin sa likod. Balik tayo. So, hindi makita. So, kailangan. So, dito po sa likod, malakas po ang hangin. Ang hangin po, papalabas po ang hangin dito mga lods. Hindi papasok. Papalabas po. Ito yung sinasabi na may turbo sa loob.
kapag mababa pa ang wattage, mahina lang ang ikot niya. Pero pag tumaas na po ang wattage na gamit natin sa appliances, lalo pong lalakas. Sa ngayon, normal pa lang po ito. Pero ngayon, hinawakan ko siya, okay naman po ang init niya. So, ito, maganda po talaga ito. Makita ko talaga. Siguro isang taon ko itong tinitingnan. Kung may nagsasabi ba dito na madaling masira, pero nakita ko wala. Okay po ito ang Jinson na brand. So, balik tayo dito mga lods. Ang gamit natin ay 189 watts. Ang battery, ganun pa rin. Nasa 13 volts pa rin mga lods. Ang green energy. Ang electric fan at ang TV na ginamit natin. Ang rep natin, pwede pa natin buksan ulit ang rep natin mga para makita nyo. Ayan. Oh, buong buo pa rin mga lods. Sa taas, ayan. Ang ice. Okay. Oh, yan. Yan mga lods, ang gamit natin nasa 187.5 watts. Tapos ang battery natin nasa 13 volts pa rin mga lods. Parang ayaw niyang bumaba doon 13 volts pa rin. So mga lods, sa mga gusto pong magtanong, pag-i-comment po sa baba kung ano po ang gusto nyong i-comment. Tapos, para makita nyo, sabay nating isa-shut off ito at saka itong refrigerator. Kasi nga, mahaba na yung oras na ginamit natin. So makita naman, wala pa rin pagbabago. Nasa 13 volts pa rin ang battery. So siguro nasa 10 minutes na po ako nagdadaldal po dito. So mga lods, yung TV, yung electric fan, pakita lang natin na i-off natin ang power inverter. So makita yan, 13 volts, i-off natin para makita nyo, off natin. Para ma-off ba? Oh. O yan po mga lods. Patay rin ang electric fan. Simple, patay rin yung refrigerator natin. Oh, yan. Ang battery is... So, ang gagawin muna natin dito mga lods. Tatanggalin muna natin ito. Tanggalin ko muna ito. Yan. So, switch on ko muli ang power inverter natin. Oh, balik siya sa 13.2. Kasi nga, wala nang gumagamit po sa battery natin. Yan, makita naman dito. So, zero na mga lods. Yan, zero na. Kasi wala nang gumagamit. It's shout out time na naman. So, isa-shout out natin. Ang gustong magpapa-shout out po dito sa channel natin. Umpisahan natin si Neil Francis Badayos from Capiz. Ito pa si The Blue Navigators World. Shoutout pa natin si Edison Gonzales, si Marlo Alvarez, si RCB Bringas. Shoutout pa natin si Sally Alyangan from Isabela Province. Ito pa po si Spicy Boy Bravo. Shoutout pa natin si Sunny Marshall from Valenzuela City. Ito pa si Tony Cascano watching from Cavite. Ito pa si Barbero at Metal Hans Mimit from Cebu. Karon naa sa UAE. Oy, Lods, ang layo nyo. Kunting ingat po kayo dyan sa UAE. Ito pa si Jeric Quintana. At ang huli natin si Hirinias Cortez from Cavite. Ito pa, sa shoutout ko na rin ang mga new joint member natin mga lods. Si Banhim Gangla, si Michael Amador, si Pablo Luna, si Eddie Guzman. Ito pa si Rafaelito Bayato. Ito pa si Orbe Sunung. Saka si Love Not War. Ang huli po natin ay si Home Solution Iloilo. So sa mga kalods natin, kung may gusto po yung itanong dito po sa solar power natin, pag-comment po dito sa baba mga lods. At saka huwag niyo po kalimutan po mag-like, share,
At saka, mag-subscribe po kayo sa channel para hindi po kayo makalimot. At para updated po kayo palagi po sa channel natin. At saka, maraming salamat po sa palaging panonood po dito sa channel natin.